Hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World! And sa video na to, ipagpapatuloy natin yung ating Gaijin World Honmen Mock-up Exam. Sa video na to kaya simulan na natin. So dun sa mga bago pa lamang dito sa channel natin, ang gagawin nyo lamang ay sasagutin nyo kung true or false. So simulan na natin yung ating part 2. Ito na ang question. Yan, question number 15 na tayo. So lalagay ko sa description box ng video na to yung part 1. Kaya 15. Number 15 na tayo. Kung sumusunod sa sasakyan sa harapan at dumadaan sa isang tawiran ng tren, hindi mo na daw kailangang huminto ng buo. Kung ikaw ay may sinusundang sasakyan sa harapan at yung nasa harapan ng sasakyan na yun ay isang tawiran daw ng tren, hindi mo na daw kailangang huminto. Pwede ka na daw mag-proceed sa pagtawid doon sa crossing, sa railway crossing. So ano ang sagot dyan? Is it true or false? Ano sa tingin nyo guys? Ayan, tingin ko ang sagot dito ay false. Kasi kapag ikaw ay dadaan sa isang railway, sa railway station, kailangan huminto ka muna bago ka umabante, forward or tumawid sa railway crossing, kailangan mo munang huminto. Okay, stop, look, and listen nga, diba? So, ayan, ano sa tingin nyo guys? So, this is false, I think. In 3, 2, 1, false. So, false nga siya. Kasi kahit na sumusunod sa sasakyan, sa harapan, dapat kang huminto ng buo at tiyaking ligtas bago magpatuloy. Number 16. So, number 16 na tayo. Huwag tumawid o lumiko kung may panganib na maharangan ang normal na daanan ng mga pedestrian o ibang sasakyan. Okay, ulitin natin yung question. Medyo mahirap pag Tagalog, no? Mahirap din pala pag Tagalog ang question. Huwag tumawid o lumiko kung may panganib na maharangan ng normal na daanan ng mga pedestrian or ibang sasakyan. So kapag ikaw ay nagmamaneho, huwag ka daw lumiko or tumawid basta-basta kung nasisense mo na may panganib na mga maharangan yung normal na daanan ng mga pedestrian or ibang sasakyan. Tingin ko basta mayroong danger na meron kang nasisense na danger, kailangan mo talagang maging cautious or rather mag-stop ka. Huminto ka or mag-drive ka ng slow pag malapit ka na doon sa pedestrian lane. Tapos check mo kung may mga dumadaan. Yan. So kailangan slowly but surely. Sa tingin ko ang sagot dito ay, so let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Yan, true. Okay, next question. Okay, question number 17. Kapag dumadaan sa kasalubong na sasakyan, idim o ibaba ang iyong mga headlights. Pag dumadaan sa kasalubong na sasakyan, idim daw o ibaba ang iyong mga headlights. Kung medyo siguro applicable to sa gabi, idim o ibaba ang iyong mga headlights. Kapag dumadaan, siguro hindi ka dapat gumamit ng high beam. Pagka may dumadaan na may kasalubong kang sasakyan, dapat yung headlight mo na ginagamit mo, yung normal headlight nga ba tawag doon. So tingin ko, ano ba, kapag dumadaan sa kasalubong na sasakyan, idim o ibaba, hindi necessarily yan. I'm not sure. Tingin ko false to. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. Ay, true. True ang sagot. True. Hindi kasi nakakalito, hindi ako sure kung kailangan ba specific na kailangan sa gabi mo to gagawin. Yan lang yung question, kaya true daw ang sagot dyan. Okay, next question tayo para makarami. Okay, question number 18. Kapag dumadaan malapit sa isang safety zone, kailangan mong magpatuloy ng dahan-dahan kahit na may pedestrian. Kapag dumadaan na malapit sa isang safety zone, kailangan mong magpatuloy ng dahan-dahan kahit na may mga pedestrian. Kapag sinabing may mga pedestrian, may mga tao. Okay, pedestrian yung mga tao na nandoon sa safety zone. So, dumadaan malapit sa isang safety zone, kailangan mo magpatuloy ng dahan-dahan kahit may mga pedestrian. So, tingin ko, this is true. This is true. So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. Ay, false. Nag-doubt ako kasi, nasa safety zone na nga sila, di ba? So, kung nasa safety zone na sila, hindi mo naman na kailangan na magdahan-dahan. Yun. Kaya, ang sagot dyan ay false. So, let's make explanation pala dito. Kahit na ito ay isang safety zone at walang mga pedestrian, maaari kang magpatuloy ng hindi humihinto. Oh, yun nga yun. So, kasi nasa safety zone naman sila. Okay, next question tayo. Question number 19. Sa mga kalsadang may one way, huwag lumampas sa kanang bahagi mula sa gitna ng kalsada. Sa mga kalsadang may one way, huwag lumampas
sa kanang bahagi mula sa gitna ng kalsada. Ano sa tingin nyo guys? Anong tamang sagot dito? One way daw eh. So wag ka daw lumagpas sa kanang bahagi. Sa right lane, wag kang lumagpas mula sa gitna ng kalsada. Eh di ba nga pag one way, pag one way, di ba wala nang right doon. Parang isang way lang talaga siya. Hindi ako sure kung tama to. No? Tingin ko mali. I'm not sure. May mga mali na ako kanina, kaya kayo try nyo sagutan to by commenting below. Yan, mag-comment kayo sa video na to. Let's see if the answer here is false. In 3, 2, 1, false. False yan, false. Sa mga kalsadang may one way, dahil walang panganib ng kasalubong na trapiko, pinapayagan ang paglagpas sa kanang bahagi. Kasi nga one way naman siya, di ba? So, normally, one way lang siya. So, kailangan okay lang na kahit na nandun ka sa right lane, di ba? Okay, next question tayo. Okay, question number 20. Kapag nagpaparada sa kalsada sa gabi, hindi na kinakailangang gumamit ng emergency flashing lights kung ang iyong sasakyan ay nakikita mula sa 50 metro mula sa 50 meters sa likod dahil sa ilaw sa kalsada o kung may mga stop indicator. Tingin ko false to. Unang basa ko pa lang kasi hindi na kinakailangan gumamit ng emergency flashing lights kung ang iyong sasakyan ay nakikita mula sa 50 meters sa likod dahil sa ilaw sa kalsada o kung may mga stop indicator. Tingin ko ang sagot dito ay false. Tingin ko kailangan mo pa rin gumamit ng emergency flashing lights. Lalo na kapag yun sa gabi. Pag nagpaparada, okay? Nagpaparada sa kalsada sa gabi. So nasa gilid ka ng kalsada. At nagpaparada ka. Tingin ko dapat may flashing lights dun. Okay, tingin ko this is false. In 3, 2, 1. Ay, true guys, true. Again, ang question, kapag nagpaparada sa kalsada sa gabi, hindi na kinakailangan gumamit ng emergency flashing lights kung ang iyong sasakyan ay nakikita mula sa 50 meters sa likod dahil sa ilaw sa kalsada o kung may mga stop indicator. Peke tayo dun ha. So, true daw ang sagot dyan. Hindi na kailangan gumamit ng emergency flashing lights. Okay, next question tayo. Okay, question number 21. Palapit ka sa isang intersection. Ang signal ng iyong sasakyan ay nagbago mula sa asul patungong dilaw. Yung asul, actually berde yan Yung asul dito sa Japan at berde, kumbaga sa green light, para sa kanila is blue light din yun. Blue light, green light, same. So kaya kung may makita kayong may ma-encounter kayong question na hindi green light yung ginamit niya, which is blue light, same lang yun sa green light. So ulitin ko yung question, palapit ka sa isang intersection, ang signal ng iyong sasakyan ay nagbago mula sa asul patungong dilaw. Ngunit dahil sa panganib na mabangga ng sasakyan sa iyong likuran, nagpatuloy ka sa intersection ng hindi humihinto. Okay, so I think this is true. Kasi from green to yellow. So, yung yellow normally, sign nyo na mag-i-stop ka na. Okay? Pero sabi dito, ngunit dahil sa panganib na mabangga ng sasakyan ng iyong likuran, nagpatuloy ka sa intersection ng hindi huminto. I think this is true. Pwede kang mag-go pa sa intersection kung yellow line na siya. Yung yellow light na siya. Pero kailangan minto talaga pag red. Okay, so I think the answer here is true. Let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True. Kinabahan ako dun. Kasi medyo tricky yung question Yun na nga guys, pagka sa intersection, nag-change yung green light to yellow light at hindi mo na mahinto yung sasakyan, medyo malapit ka na sa intersection, tapos hindi naman sa hinahabol mo yung yellow na maging red, hinahabol. Kumbaga, para safety din sa mga nakasunod sa'yo, na yung hindi ka biglang mag-i-stop, ituloy mo na siya bago mag-red light, okay? Bago mag-red light, dapat nakalagpas ka na. Yun, okay? Make sure guys huwag tatawid sa intersection kapag red light na, okay? So next question. Okay, question number 22. Kahit na ang driver, talagang Tagalog, driver ay hindi kaagad makakapagmaneho, ito ay katanggap-tanggap sa loob ng 5 minuto. Kahit na ang driver ay hindi kaagad makakapagmaneho, ito ay katanggap-tanggap sa loob ng 5 minuto. So ang ibig mo sabihin, pag hindi kaya magmaneho ng driver, ito ay katanggap-tanggap sa loob ng 5 minuto. Ano ibig niya sabihin? Kailangan magpahinga ng driver ng 5 minuto? Medyo naguluhan ako sa question na to. Kahit na ang driver ay hindi kaagad makakapagmaneho. Tingin ko kulang yung 5 minutes. Siguro mga 15 minutes na pahinga.
15 minutes na pahinga bago ka mag-drive. Kung halimbawa, antok ka na, mag-stop ka sa, let's say, convenience store at try mo yung idlip kahit 15 minutes. So, tingin ko this is false. So, let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. False. False nga siya. Ayun, sabi niyo, kung hindi ka agad makakapagmaneho, ito ay ituturing na pagparada kahit sa loob ng 5 minuto. Nangamot pa no? Okay. Hindi tungkol ito sa pagpapahinga. Tungkol ito sa pagpapark or pag-stop sa isang daanan, sa isang lane. So, hindi daw ito ay tinuturing na pagpaparada kahit sa loob lang ng 5 minuto. Okay? So, meron kasi dalawang klase yun, diba? Yung parking tsaka stopping. No parking and stopping. So, hindi ka pwedeng huminto. Hindi ka rin pwedeng mag-park. Okay? Pag nagparada ka, kahit 5 minutes man yan, is considered as parking yan. So, kailangan make sure na kayo ay aware sa mga road signs doon na baka bawal mag-park doon. May nakalagay, di ba? So, kahit daw 5 minutes man yan, if considered as nag-park ka pa din doon. Okay? So, bawal mag-park kung hindi parkingan. Okay? Napakahigpit pa naman dito sa Japan. Yung talagang kapag bawal, bawal talaga. Wag na parkingan. Okay, ayan. Ano ang symbol na yan? So, number 23, ayan, Kiken Butsu ba ang basa dito sa kanji na to? Kiken Butsu. Okay, number 23, sa mga kalsada na may ganitong karatula, ang mga sasakyang may kargang mapanganib na materyales tulad ng pampasabog ay hindi pinapayagang dumaan. Ayan, kapag may ganitong daw sign, hindi daw pinapayagan yung mga sasakyan na mayroong mga dalag-dalagang may kargang mga abonay na mga explosive devices or any materials or chemicals. Yan. Bawal daw dumaan kapag may ganitong sign yung mga sasakyan na abonay, may mga dalang dangerous materials. So ano sa tingin nyo? Tingin ko this is true. So let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True yan guys, true. Okay, mag-proceed tayo sa next. Question number 24. Sa panahon ng malakas na lindol, ang paglikas gamit ang sasakyan ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan, pagbabara ng kalsada at panganib ng sunog sa sasakyan, kaya't hindi inirerekomenda ang paglikas gamit ang sasakyan. Kapag daw ay lumilindol or may malakas na lindol, kapag lumilindol, hindi daw advisable na gumamit ka ng car sa paglikas. Kasi ito daw ay pwedeng magdulot ng malaking kaguluhan, pagbabara ng kalsada at panganib na sunog sa sasakyan, kaya hindi inirekomenda ang paglikas gamit ang sasakyan. Ayan, so kapag kapag nababasa ko to, naaalala ko yung scene sa Superman, yung lumang-lumang Superman, yung kay Christopher Reeves na Superman. Diba doon namatay si Lois Lane, diba nag-drive siya, habang nagda-drive biglang lumindol, tapos tinuloy niya lang at hindi siya nakalabas sa sasakyan. Ayun, nilamon siya ng lupa. Nabaon siya sa lupa. So, tingin ko this is true. Kasi mas safe kung, let's say, halimbawa, nagmamaneho ka, lumindol. Tingin ko dapat mag-stop ka muna, lalo na pag malakas yung lindol. Stop, and kung kinakailangan lumabas ng sasakyan, well, hindi ko pa naman naranasan yun, ano? Yung sobrang lakas talaga, kailangan mong huminto, okay? Kasi delikado, lalong magkakaroon ng collision yan. So, in 3, 2, 1, true yan guys, true. Ayan, haba pa na explanation ko, no? Ginamit ko pa yung sa palabas ni Superman. Okay, doon sa mga interested na magsagot nitong mga ganitong question, puntahan nyo lamang yung aming website, www.gaijinworld.com. Number 25, kapag papalapit sa tawiran at may mga pedestrian na tumatawid, kinakailangang huminto bago sila maabot. Gayunpaman, kung ang mga pedestrian ay nagtangkang tumawid, pinapayagang magpatuloy ng may pag-iingat. Yan. So, ang haba ng question, no? Ulitin natin. Kapag papalapit sa tawiran at may mga pedestrian tumatawid, kinakailangang huminto bago sila maabot. So, kailangan huminto, hayaan mo silang dumaan. Gayunpaman, kung ang mga pedestrian ay nagtangkang tumawid, pinapayagang magpatuloy ng may pag-iingat. Di parang medyo
medyo ano rito, no? Tricky tong question na to. Kung ang mga pedestrian ay nagtangkang tumawid, pinapayagang magpatuloy ng may pag-iingat. Tingin ko false to. Dapat huminto talaga. Although lately parang medyo ano ako doon, ano? Guilty ako dyan. So parang hindi ko nabigyan minsan ng priority yung mga dumadaan. Ewan ko ba? Mali yun talaga. Okay? So let's see if the answer here is true. Ano ba? False pala. Let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. False. Ang paghihintay ay ginagawa sa pamamagitan ng paghinto, hindi lamang sa pagbagal. Ayan, naalala ko na naman yung pagkabagsak ko dun sa practice ko noong kukuha ko ng exam. Dun sa driving school, binagsak nila ako kasi yung tomare na sign, kapag tomare, nakakita ka ng triangle na red tapos may tomare sign, dapat talaga mag-stop ka daw dun. Hindi yung slowly na umaandar pa yung sasakyan. Dapat talaga fully stop ka. Diyos ko, hindi ko makakalimutan yun. Talagang tandang-tanda ko yun kasi sobrang nagmakawa pa ako doon sa instructor pero wala, talagang bagsak talaga ako doon. Okay, ayan na. Ayan, so puputulin muna natin tong ating mock-up exam for Honmen. So I hope nagustuhan yung ganitong klaseng video. Abangan nyo yung ating susunod na part para sa video na to. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!